ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:04 sa hapon. Babayan mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humaling 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayan ko at may silbi sa lahat. Babayan ko at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban, sa karahasan, isang matutong galian. Babayan ko, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babayan ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan, sinuwan ako. Babayan ko, kayang Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. haba iyong ipatutupad. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyong nga tanan. Pataan, kalingkasan, Adlaw kita subong sang Martes, babayan ko, Enero 20 tuig 2026. babayan ko na may karapatan, may boses, may kakayahan. Live kita mga biyan nga naga Kayang-kaya ko, sinuwan ako. palayag sa 585 AM sa lilisuan sang inyong nga radyo kag sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa kinaandan ako ang inyong alagad Marian Grace Aranyata and welcome sa ato nga pagpangalagad diri sa programa Babayi Ka. Unang buhay dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananalig. Hanggang harapin ang naman ang palagi. Kung sinuwan ang babae palaban. Ang hamon ng buhay dito susukuan. Walang ka, sinuwan ang ganun. May paligid, matitinag kailan pa man. Babayan ko, Mga biyan, we are now sa ikatatlo ng Martes sang tuig 2026. kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa. Grabe no, dos ang San-O lang kita nag-umbukada sa tuig 2026 and here we are, January 21. Babayan ko, By the way ha, happy birthday sa amon diri nga upod no sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Sir Vermore Aventura. Happy birthday Sir Vermore. Sa mga mapisan naton, small but terrible no nga mapisan nga empleyado sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon diri sa programa Babayi Ka, ipabati namon sa inyo mga biyan no, ang pila sa mga istorya ari mga abyan ha, isa ka BHW gikan sa paapi, probinsya sang Antique despite mga abyan no, sa iyang usapin sa edukasyon, sa sanay, hirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban, sa karahasan. or despite mga abyan no, nga Iyan, babae ako, isa siya ka person with disability. kailan pa man.
Babayan Wala ini mga abyano nagapugong sa iya para nga magpangalagad sa iya no nga mga kabarangay bilang isa man ka BHW. Baluon naton mga abyano later on ang isa mga abyano sa mga mapisa naton nga BHW gikan diri sa Western Visayas, si Ma'am Hilda Hilado gikan sa Hampik Antique. punuan magdesisyon para sa karamihan. And kahapon mga abyano, ang banwa sang Hampik Antique isa ina sa mga gimbisitahan sang aton nga presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. kung sa ring pangunahan niya no ang paghatag sa more than 200 million worth of agri-fishery interventions sa aton nga mga farmers of fisher folk, lakip man ang aton nga mga iba pag nga asosasyon, lokal nga mga panguluhan, kag universidad. Buong bansa at buong So ipabati ko sa inyo mga abyano ang another story pagino sang isa ka babae no nga nagapasalamat sa aton nga presidente mangon isa siya sa mga nakabaton sang indemnity check matapos nga naapektuhan sa bagyong Tino ang iyayang susukuan. Kung may kapal sa ginatamnan no sa nga palay. pinanuman ang palagi. Before naton mga abyano, padayon ng aton nga pag-istoryahanay sa siniman nga pagbisita sa aton nga presidente sa Antique and at the same time sa Negros Occidental. Magakuha kita anay sa pinaka-latest nga weather update kaupo ng aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre sang pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi everyone, good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa tungkol ng Tuesday, January 20, 2026. As of 10 a.m. to dinaagang binamonitor natin ngayon sa Bagong Atay, kina-estimate natin mas ma-available na data nga hindi sa sentro ay may kalayuan 820 km east of northern Luzon. The maximum sustained wind na 65 km per hour wind center sa gustiness na up to 20 km per hour. Ang iyang lag ay pa-northeast 120 km per hour. Kasi sa ating mas naka-intensity outlook sa Bagong Atay ay may posibilidad na mag-downgrade into low pressure area by tomorrow. Although earlier we could remain possible. Pag mayara ka sa mga isang LTA na dinamonitor outside ng ating Philippine area of Wisconsin. So, urihin niya nasiklatan sa ng alas 4 ng aga, mag-salay on 2,260 km east of southeastern Mindanao. Ang inyong LTA ay low chance or manubo ang chance ng mga developing the tropical depression of 6 per hour. Samsang northeast kung apekto sa mga northern system. Kasi naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala mo natin nilagula mo kung sinat. Kasi napagpunan pang natin sa natin West Mac ay thunderstorm. Dahil na sa bukas naman naman ang hangin natin sa mga halong north, west, and north. Mga magdala sa anay sa magsaran sa ating kalagatan. Forecast temperature natin 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na good luck din ang isang akla kung magating din alas 5 pa rin ito karon sa hapon. So, muli ang atong latest weather update. Ayun din sa weather station. Magas ka madampulit na. Salamat. Yes, Ma'am Lenore, klaruhon lang naton ang bagyong Ada yara pa sa gihapon sa sulod sang par or nakagawa na ini. Ang si bagong ada ma'am sa sulod sa isang farm. Pag may susunod ka mag-downgrade ito ang Yes. Ma'am, balikan ko lang no, ang isa pa gid naton ka low pressure area nga sagwa sa Philippine Area of Responsibility nagaapekto bala ini sa weather no diri sa aton sa Western Visayas or any parts sa Pilipinas. Well, as of now, ma'am, ang hindi nga gawa kang weather disturbance na ginamonitor na wala. May direct ang apekto na mas And this weekend, Ma'am Lenore, no, ang aton man nga Dinagyang Festival may wino kag sige-sige no subong nga semana mangin masako no ang mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo sa mga activities man sa aton nga Dinagyang Festival may wino kamusta ang aton nga mangin weather subong nga semana, Ma'am Lenore? Well, bakit sa ating mga 5 days naman outlet, ma'am, narally for weather man
Mhm. Any advice sa aton nga mga kauturan, Ma'am Lenore, no, nga maupod sa aton nga mga activities sa Dinagyang Festival? Magdala lang kasi sa ating protection sa init at sa ulan. So, maghalo naman ng tubig na maghalo ng sa Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo kayong salamat. welcome ng pagmaan at last dalawa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestres, ang DOST Pag-asa, Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So sa gihapon, mga biyan, no, yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang bagyong si Ada kaginalauman no, nga mag-downgrade ini into low pressure area. Kag may isa makita ginabantayan nga LPA sagwa sa Philippine Area of Responsibility, but as mentioned no ni Mama Lenore, ini nga duha ka weather disturbances naton wala sang direkta nga epekto diri sa aton niya sa Western Visayas. May kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kaya And for those no, supo nga semana mga biyan ang aton na or this weekend na ang aton nga kasadyahan sa kabanumahanan. sinuwala ako. That will be on January 24 and on January 25 ang aton no nga highlight ang Dagyang Tribes Competition. Babae ako, kayang pamunuan, Kung magdesisyon. sa diino ginalauman naton nga mabuta gid ang venue naton, tatlo naton ka venue Ba iyong ipatutupad? para sa kasadyahan kag Dagyang Tribes Competition. So I hope no sa mga kauturan naton dira nga luyag no nga mag-upod sa mga nanuhay-tuhay naton nga mga events kabay pa nga ti magpalon gid sang inyo nga payo ina ya kontra or ina ya no proteksyon naton kontra init kag ulan. Sinuwala ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwala ako. Philippine Standard Time, launa di sa sa hapon, mga biyan, as mentioned earlier, ang aton nga President Ferdinand R. Marcos Jr. nagbisita sa liwat diri sa aton no sa Western Visayas kag sa Negros Island region. Pinanawalang palagi. Kahapon, mga biyan, no, ang una nga events ang aton man nga presidente dira sa bag-o nga Antique Airport. Di pangunahan sang aton nga presidente ang inaugurasyon sang Antique Airport. Kag may kalaparon ini nga 2,200 square meter Kayang-kaya ko, sinuwala ako sa buong bansa at na kung sa diino mas malapad ini compared no sa anay nga 181 square meters nga kalaparon kaya siya. ko na may karapatan. Sa iya nga mensahe no ginpalabot sang aton nga presidente Kayang-kaya ko, nga handom sang iya nga administrasyon ang pagpaayos sang kalidad sang transportasyon sa Antique agon nga ti mas madamo pagino nga mga Pilipino kag mga turista ang magapadulong sa probinsya sang Antique. sinuwala ako. I think mga abyan, no, isa ang province of Antique no sa mga lugar ko sa diin diri sa aton sa Western Visayas. Madamo sang mga kumbaga ma-consider nato no nga mga hidden pa nga mga manami nga lugar. Di sa lipunan di pa api. While some no sa mga lugar diri sa aton sa Western Visayas like the Boracay Islands, Side kilala mga abyan no ang Boracay Islands Hirap kong kalusog ang taglay, pakikipaglaban. bilang preference gid no sang mga turista every summer. I think mga biyano ang probinsya sang Antique madamo pagid sang i-offer sa mga turista. And with this no nga bag-o naton nga paluparan Pusong totoo. ang pag-inaugurate no sang aton nga Antique Airport, it will open sa mga oportunidad nga pabaskugon pagid ang ekonomiya kag ang turismo sang aton nga probinsya. Babae ako. Pagkatapos mga biyano dira sa Vision para sa karamihan. San Jose de Buena Vista Antique, nagpadulong diri ang aton nga presidente sa Hamtik Antique kung sa diin mga biyanogin pangunahan sang aton man nga presidente ang pag-turnover sa more than 200 million pesos worth of agri-fishery intervention
Lakip diri mga abiyano ang inspection or ang pag-turnover man sa aton nga rice processing system sa Hamtik Multipurpose Cooperative. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigaw. So madamo mga abiyano nga mga assistants ang gipalabot sa aton nga presidente sa idalom sa mga nanuhay-tuhay nga programa sa Department of Agriculture Western Visayas. Lakip man diri mga abiyan sa aton nga Philippine Crop Insurance Corporation kag ang aton nga Philippine Crop or ang aton nga Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization kag Philippine Rice Research Institute. Ang hamon ng buhay dito. Kag miara kitang pilano sa mga na-interview naton nga nagbaton niya sang indemnity check kung sa diino ang iyang ginatamnan diri nga humay May karapatan, may boses, may kakayahan. naapektuhan sa naglabay ang bagyong Tina. Kaya ko Gani later on mga ben ipabati namon sa inyo ang interview ang mundo'y pagsigawan. Babayan ko. sa aton diri no nga isa sa mga benepisyaryo si Ma'am Janet Tamayo ang recipient ng Agricultural Crop Insurance Program sa PCIC. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwala ako. Pag magluwas pa diri mga biyan, may ara makita sa mga schools or isa ka universidad no. Kagpila man ka mga association o kon mga LGU nga nagbaton niya sa nga cattle multiplier farm, Carabao multiplier farm, native pig multiplier farm, kag may ara man sang goat and chicken multiplier farm. So hibaluon naton ang detalye no kung ano bala ining mga LGU ang nakabato no sang mga nanuhay-tuhay nga assistance sa idalom sang livestock program sang DA Western Visayas. And as mentioned earlier, ipabati namon sa inyo mga abyan no ang Hindi pa api. Isinusunod. isa diri ka istorya Karapatan sa mga sa isa ka barangay health worker gikan mga abyan dira man sa Hamtik Antique laban. sa diin no despite mga abyan no sang iya man nga physical no nga May panindigan di matipid. or despite no nga she is Ko na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, puso. a person with disability padayon mga abyan ang iya nga pagserbisyo sa iya nga kasimar. Sigawan. So tanan mga abyan aton no nga patpatoy nagpamatian sa pagbalik sa programa Babay Ka. Tinagyaw 2026 Highlights sa Sabado kag Domingo, January 24 kag 25. Pantayi sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live! Sa January 24, walo kakabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang mga pasundayan sa ilang festivals sa kasadyahan sa kabanwahanan competition. Sa January 25, 7 ka Dinagyang Tribes ang mga pa-indis-indis sa Dinagyang Tribes Competition. Pantayi, magpamati, magtanaw sa Dinagyang 2026 highlights sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa live streaming. Halabira, Iloilo. Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Hala, bira, Iloilo. Sulong sa pagpagpo. Hala, bira, Iloilo. Matahong na balwak ko. Hala, bira, Iloilo. Mahal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Sa paglakad sa manawig na pinihon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang
paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world.
Rangod is a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabato culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Rangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haray Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pagpabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time na 1:31 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kang akong inyo alagad, Mernan Grace Aranyata. Sabay ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga biyan sa aton nga mga barangay, sa ang aton nga mga barangay health workers, sa mga nag-insure no nga tikita nga mga pumuluyo, makabaton sa mga health services. Nagapatial ini sila sa init, bulan mano kung bagyo, nagapamalay-malay. Bukagto sa aton nga mga health centers lamang no nga provide sa mga serbisyo sa mga kasimaryo nila. Ang nakita naton mga abyano during our COVID-19 pandemic, samahan sa mga nagsakripisyo ang aton nga mga barangay health workers. Dahil mga abyan this time, pamatian nato no ang isa sa mga istorya sa isa ka barangay health worker gikan sa Hamtik Antique na despite mga abyan no being a differently abled person, padayon ini siya sa pagserbisyo sa iyaman nga kasimaryo. Tawon natin mga bet ug pamatian ng isa no ka video nga ginhanda sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, featuring ang istorya ni Nanay Hilda Gilado gikan sa Hamtik Antique, isa ka BHW. Yan mga bet, pamatian nato ng istorya ni Nanay Hilda. Siya, si Manang Helda, isa ka barangay health worker, isa ka differently able person, pero labaw sa tanan, isa ka alagansang serbisyo na may pag-ulikid sa iyang mga. Sa kasabong sa aga sa barangay Gudbudan, na isa ka babae na nag-umpisa sa adlaw, hindi para sa iyong ugunon, kundi para sa itay. Sa tagsan niya malakat, dala niya ang determinasyon na
nga hindi makita sa lawas, kundi mabatsagan sa pagipasuon. Ang iya kakulangan, hindi kabudlagan, kundi kabukusan na natugas ang puso. Ako si Hilda Hilyado, taga Bebudan, Hamtik, Antique, 27 anyos na ako nga BHW. May 4 ako ka mga kabataan. Ang bata ko nga nursing student ka dya, na-inspire ko ta na kahapon. Kay every time nga makita na ko nga ang mga tao nag-aagto ka na ako, nag-angayo pa nga sa mga advice, kag parte sana nga sa health. Tapos nakita na ko nga kung mag-immunization, diyan ako sa sentro. Daw na, dyan guro tanan na, na-inspire ka natin nga doon. Nami guro nga mag-immunization ko pa, sa mama ko gani nga, sara lang nga ng 5, kaya na. Mama mo ko nga siguro, amo nga siguro sa kuminsahan na nga mag-nurse ta na. Kung akin nga, akin nga diferensya sa lawas sa inborn ka nga dyan. Pagbata ko, tanan nga mga helikopton, gina-try ko gid nga himuon. Pwede ako kapanglaba, pwede ako katimba sa awang, pwede ako katungkon sa mga kabataan, pwede ako magimos. Tanan nga mga obra nga kaya ka na darwa nga 5, kaya ko ra tanang himuon. Gusto ko lang mangin inspirasyon ako sa iba. Kay ako, bisan amo lang dyan akong sitwasyon, willing din ako magserbisyo sa mga pumuluyo. Ay nagapati gani ako nga, kung kaya ka iba, kaya ko dyan. Apang ng pisikal na kabudlay, hindi inisablak sa iya pagserbisyo. Ang pagserbisyo na wala ng iyong pangiyo na kayo. Kada bata magnatimbang niya, kada tigulang nagatabang, kinahaplas ang iya paglaong pagpagpalangga. Ang ako na talaga sa mind ko na dapat himuon ko dyan para sa kraydan ka nga amon nga pumuluyo. Tama gid ka importante ang role kang atin nga mga BHW sa barangay. Emphasize gid natin kananda nga ang pinakauna nga doktor sa barangay ikanais ang atin nga mga BHWs. Kay man gani sanda ka dyan ang nagaserbe nga taga-pamaba ng tanan nga mga programa kang Department of Health paagi sa Provincial Health Office. Tanda ka dyan ang una nga ginaparapitan kang atin nga pamuluyo magpamangkot katanan-tanan nga mga paramangkutanan or with regards sa ikaayong lawas. Kag sanda man ka dyan bilang assistant man kang atin nga mga midwife nga na-detail sa amurian nga barangay kag as well as ang atin nga mga nurses. As supervising officer, nabahil ang rule na ginabuli ka natin kang BHW na ngayon. Ay sanda ka na nag-initiate no, kang mga immunization na nagabulig sa atin nga mga midwives na mag-conduct ang immunization. Kag sanda ka na nag-house to house campaign para nga nag-disseminate informasyon, especially mga nanay natin nga nagadusong, ang atin nga mga masakitin na mga malam, mga kabataan natin nga hindi magnonoris. Ang barangay nag-need nga mayad ang sitwasyon ikaayong lawas no kan amon mga katawan kay nagapati ako nga health is wealth. Sa pila ka segundo nga pagtapang, kinakamuntong niya ang kabuhi na pwede niya masalba. At sa pila ka segundo nga pagbuhi, nahatag niya ang paglaon na hindi mabayaran sang salapi. Si Nanay Hilda, buhay rin tana nga BHW sa andang nga barangay kag yet no nakayanan na nga obrahin ang mga obligasyon na bilang sa ka BHW despite sa ana nga kahimtangan. So nagakalipay ako nami gid nga mangin source of inspiration si Nanay Hilda nga despite sa ana nga kondisyon sa ana nga kahimtangan kag nagabaton kang makunin mo nga maniki nga incentive pero still no padayon ang ana nga pagserbisyo sa ana nga barangay kay tungod nga tana may eager gid nga magserbisyo no sa ana nga barangay nga nasakupan. Ulan man ukon init, wala siyang naging kay para kay Manang Hilda, ang pag-alaga hindi kinahanglan may kondisyon. Basta may pagpalangga, may serbisyo. Ang aking BHW nga si Hilda Hilyado, ang pagkakilala ko kana, tamaan ka na kamatandes, mabinuligan, kag madali gid sana i-approach ka mga tawo nga
abdik ibalata na nga ginatawaan na makabulig ka na. Si Mami Ruda, malagin siya nga tao. In case na may problema ikaw, maparapit ka na, dyan kita na nga nagatubang, nagbulig din sa aming family about sa mga kinanglan naman, isa financial, dyan mga kami parapit. Very thankful nga nakabulig ka naman si Mami Ruda. Sa likod sa iya matamis ngayong kag masinadyahon nga aura, may ginatago siya nakasubo. May ako, may bata ako nga 12 years old. Na ko to? Ka-birthday. Na bata ka to, birthday ko, October 18. Ang tago ka ginawak na ako ng regalo. Pero 12 years old lang. 12 years lang ang tago ka ginawak na ako ng ginawak na ako. May lanat, indara sa hospital. Tapos, ang 5 weeks na Japanese encephalitis na nagkumatos, na-paralyze. 4 months kami to sa ICU sa Iloilo. Ang tanan, bilimo naman, baka naman bulong naman. Pero wala din nakasurvive. Pero hasta ka dyan, di ko tura malipatan. Di ko na pa na. Pero garing ka rin. Kasi ginagbilang ko man na. Sige lang, dito ko ka bakit kung bawi nga mag-isip ko. Ang namin lang kapunan ko, pero sakit ng yapang kamap. Ang gabalik ng yapon din natin. Sige lang continue lang, apat naman ako kasi bataan ng murang akin na strength and dahil. Inyong eksperyensya ang natabakod sa iya pagtuo, kag naghatag sa iya sa kusog, na magpadayon, bisan sa pinakamatulong na punto sa iya kabuhi. Sa parehas ko nga mga BHW, salamat sa dedikasyon kag serbisyo sa aton nga komunidad. Padayon kita, kag mangin inspirasyon kita sa iban. Magpadayon kita sa obra, bisan pa man nga mabudlay, kag ang aton nga mga sweldo gamay, pero sige lang. Muligan natin ang ating komunidad. Palanggaan natin ang ating obra. Palanggaan natin ang ating katawan. Padayon kita sa ating obra. Sa barangay Bugbudan, minanang haldang na nagaputuon. At ang serbisyo, wala ginamit sa pisikal na kapunan, kundi hinisukol sa kapusog, kapiso, kag pagpalangga sa serbisyo. Duro-durugin nga. Salamat. Padayon lang kita, no, para sa pagserbisyo sa ating nga mga constituents para nga mangin progresibo man ang ating nga probinsya kang Antique kag padayon nga kita sa ating ambisyon nga sa pirakadlaw ang Antiqueños maging sangka healthy Antiqueño. Si Manang Helda, BHW siya, alagad siya, inspirasyon siya. There you have it mga biyano ang istorya sa isa ka barangay health worker. Hindi pa Ikan dira sa banwa sa antique despite mga biyano being a differently abled person. Sa edukasyon. Na ini mga biyano upang parang magpadayon siya sa pagserbisyo sa iya kasi Mario. Ang istorya mga biyano ni Nanay Hilda. Isa mga biyano ka inspirasyon sa aton nga tayo. Baga ni Nanay Hilda mga abyano ang iyang obra bilang isa ka BHW. Amo man siguro ang nag-spark no sang inspiration sa iyang bata na magkuha no sang nurse. Kita niya kung paano mag-ubra ang iyang nanay. Kagambal no ni Ma'am Hilda hindi mga abyano upang ang iya man nga magdesisyon pisikal para nga ubrahon ang mga bagay na kaya maubra sa mga tao nga kumplito ang ilang nga kamot. And kudos no sa aton nga mga BHW. We know your sacrifice. Nakita namon, nabatsagan namon ang inyong nga sakripisyo lamang nga mapalabot sa inyong nga mga kasimaryo ang mga serbisyo sa ikaayong lawas.
I quote gani no kaina sa isa sa mga ginhambal no ni ma'am no nga BHW coordinator. Kumbaga ang aton nga mga BHW amo ini ang first nga doctor. Sila ini kabalo no kung ano ang health status ng mga kabataan, sa mga senior citizens, sa mga nag-abuso. And without them mga abi. You can imagine no kung paano mapalapot ang services, ang mga health services sa mga pumuluyo. Na mo kita mga kilala no, actually mga parintihan naton nga mga BHW. And mind you mga abyan ha, wala ini sila yung may ginabato naglagkuan nga mga sweldo, pero naga-duty ini sila sa ilang nga mga barangay health centers, nagapamalay-man. Ikaw ba nung we will be inspired sa mga BHW natin na while sila wala may ginabaton nga dako nga sweldo. Grabe ang ila pulaw bugtaw para lang no nga maisa-isa ining mga dapat hatagan sang serbisyo. So Tinanay Hilda no kag sa mga BHW natin, thank you so much for your sacrifices. Philippine Standard Time na una 44 mga biyan sa hapon. This time ipabati namon sa inyo ang mensahe mga biyan no, sa isa naman ka recipient sang indemnity checks ang aton man nga PCIC na nagbaton kahapon mga abyan no kadungan man sang pag-turn over ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sang more than 200 million pesos na agri-fishery assistance dira no sa mga taga-Antique. Pamatian naton mga abyan no ang mensahe ang pagpasalamat ni Ma'am Janet Tamayo, recipient sang Agricultural Crop Insurance Program sang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Indemnity claim mamaya dahil sa due to natural calamity. Ano po ma'am ang masasabi po ninyo? Gano'ng kalaki po ang makiklaim ninyo? And ano po mensahe ninyo sa ating mahal na Pangulo? Well, sa una-una, pasalamat din ako sa mga Ginoo at sa ating gobyerno sa aking mga bata niya indemnity claim at sa bilang farmers kay man amod jud ang isa ka paagi nga makabulig ka naman nga mga mangunguma. Una, dahil sa tungod nga gani nga kalapat mga kating nga mga ginakatan nga bawat sa kamangunguma, baka kita nga bulig nga maibalik man ang amon mga maibalik man ang mga pinaghirapan nun, mga gasto, yan sa ating mga bilang magsasaka. So there you have it mga beno, ang mensahe ni Ma'am Janet Tamayo, recipient sa Agricultural Crop Insurance Program sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Mga beno si Ma'am Janet, according sa interview natin sa iyan no kahapon, tapos nga nagtaniwan ang iyaman nga bala, siya ini ang nagsalo sang responsibilidad sa ilang kabataan and at the same time no sa iyang bayan, and of course mga Pino sa naglabay ang bagyong Tina, halos ang isa mga abyan ka ektarya nila nga palayan wala gid na puslan bangod man sa bagyo. Siya sa mga abyan no kahapon sa mga nakabato sang indemnity check no gikan sa aton nga PCIC. According diri sa aton nga datos nga nakuha, we have more than 70 checks mga abyan no nga gin-distribute kahapon. Adungan man sa pagbisita sang aton nga presidente sa Hamtik Antique. Sa isaho naton mga abyan no, ang mga assistants nga ginpalabot sa mga benepisyaryo naton kahapon. Sa ilalong mga abyan sa Department of Agriculture, nakahatag para sa karamihan sang Cattle Multiplier Farm worth 4.5 million pesos sa LGU Bugasong Antique. Ngaraman sang Cattle Multiplier Farm worth 4.5 million pesos sa San Remigio Producers Cooperative. Carabao Multiplier Farm worth 4.4 million pesos sa LGU Tobias Fournier Antique. Native Pig Multiplier Farm sa LGU Berbasa Antique with 3.1 million pesos assistance.
Gold Multiplier Fund, 4.4 million pesos sa University of Antique Hamptic Campus. Chicken Multiplier Fund para sa LGU San Remeo Antique with 3.8 million pesos. Duck Multiplier Fund sa LGU San Jose Antique worth 3 million pesos. Carabal Multiplier Fund for LGU Lawan Antique 4.4 million pesos. Bakit dili man no ang paghatag sa photovoltaic system para sa upgrading sa multiplier farm and production farm sa Atnungan Multipurpose Cooperative worth 1 million pesos and same 1 million pesos para sa Bilison Multipurpose Cooperative. Sa dalang naman sa rice program, nakabatong din mga biyano ang Albañez Diversion Dam sa 4.8 million pesos. LGU Antique more than 26 million pesos para sa hybrid rice seeds. LGU Antique para man sa 27,000 bags o bottles ng inorganic fertilizer worth 45 million pesos. Nagbato man din ang provincial LGU sang Antique sang 19 million pesos para sa soil ameliorants. May ara man sang nabato nga kadiwa financial grants idalo naman sang amal worth 5 million pesos ang LGU Hamptic. Ang Hamptic Multipurpose Cooperative nakabato man sa kadiwa financial grant worth 1.5 million pesos. May ara man sa Young Farmers Challenge Business Development Assistance worth 1 million pesos sa University of Antique Hamptic Campus. Sa idalom naman mga grants ang foreign programs ang aton nga Department of Agriculture nakabaton ang PLGU Antique sa 14 million pesos para sa hybrid yellow corn seeds and organic fertilizer worth 3 million pesos. Ang Patungan Multipurpose Cooperative nakabaton sa 10 million pesos para sa corn warehouse. Kag nakabaton man no ang LGU San Jose de Buenavista sa 2 million pesos para sa greenhouse with drip fertigation system Region 6. Ang Igbury Farmers Association nakabaton sa 1 million pesos para sa solar powered irrigation system. And as mentioned earlier, mga binos 70 ang nagbaton sa agricultural crop insurance sa idalom sang aton nga PCIC. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Conbifa nangatag man sang 770,000 worth of 11 units nga 20-footer fiberglass boat with engine and accessories. Ang Philippine Coconut Authority nag-award man sang community-based coconut nursery para sa Hamptic Coconut Farmers Marketing Cooperative worth 4.4 million pesos. Ang ating Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na konfirme ang ating mga biyan sa Hamptic Multipurpose Cooperative isang rice processing system amo ini kahapon no ang gin-inspeksyon sang aton nga presidente ang sa diin mga binos sa aton nga information ang aton dira for example no nga mga manggumang aton no nga mga farmers kung may ara ini sila ginani nga mga kalay daloon nila ini sa Hamptic Multipurpose Cooperative kag backlog kag may ara na nga mga ready naton nga mga buyer. So pinaagi diri mga abyano madula naton no ang mga nag-negotiate in between na amuman mga abyan ang isa sa mga rason nga ang kaisama nubo ang pagbakal sang humay sang aton nga mga farmers. Ang hatag man mga abyan sa Magdalena Barangay Bilbor Farmers Association sang 2.3 million pesos nga 1 unit 4-wheel tractor. Ang aton nga Igana Farmers Association nakabaton sang isa ka unit sang 4-wheel tractor at isa ka unit sang rice combined harvester worth 4.2 million pesos. Ang kadulunan na Farmers Association sa San Remeo Antique nakabaton sa 1.8 million pesos nga bili sa isa ka unit nga rice combined harvester and sa idalom sang aton nga Philippine Rice Research Institute ang aton nga provincial local government unit of Antique nakabaton mga abyan sa 37,530 bags sang inbreed rice seeds worth 33 million pesos. So amo inino ang mga assistants nga ginpadapot sang aton man nga presidente sa aton nga mga benepisyaryo gikan dira sa Antique or Hamptic Antique. Actually hindi lang sa Hamptic no but other LGUs
sa province of Antique. Sabay ako at may silbi sa lipunang di pa Dahil sa iya mga abyan nga speech, yung pahayag diri sa aton nga presidente, nakapatindog na mga abyan sa more than 150 nga rice processing center o system diri sa Pilipinas and target sa aton nga gobyerno. Nakapatindog pagid sa 300 for the year 2026. Ito natuyo sini mga abyan nga ma-enhance ang post-harvest efficiency kag ma-reduce ang rice production losses ang aton nga mga mangunguma. And at the same time mag-provide sa moderno nga pasilidad para sa milling, drying kag storage sa mga humay sa aton man nga mga farm. para sa karamihan, mekanismong dulot ay And apart mga abyan sa San Jose Antique kag sa Antique, padulungan man sa aton nga presidente ang inspection sang Sumag Water Treatment Plant sa Murcia Negros Occidental kahapon. may panindigan di matitigilan pa man. Babayan ko na may karapatan. Ang SWTP mga branding commercial ini sa Bacolod Brook Water Incorporated na subsidiary sa Tubig Pilipinas Group Incorporated. So ang pasilidad mga abyan or ang facility sources surface water halin sa Sumag River sa barangay Abobo, Murcia. Naging disenyo na para ibus ang water supply sa Bacolod City kag nearby areas. Tama ini kahapon ang pilalang sa mga aktibidad sang aton nga presidente. Diri naton mga abyan makita ang pagpalangga sang aton nga presidente gika diri sa aton sa Western Visayas. For January, Western Visayas kag Negros Island region. Ini ang iyang ginbisita. So last year madamo-damo mga presidential visits ang aton nga presidente. Especially ang pagpalabot sa bulig sa mga naapektuhan sa mga kalamidad. Philippine Standard Time, 1:55 p.m. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga. Madamog nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. And once again mga abyan happy birthday sa isa naton nga tech diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, Sir Vermore Aventura. Siyempre, happy birthday ma sa ako nga pakaisa si Chinchin Ereniata subong January 20. So happy birthday sa iba pagig nga mga nagasaulog man sa ilang kaadlawan. And happy anniversary sa mga nag-celebrate sa monthsary anniversary. Thank you man sa akong mga katuwang teknika sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter. Oy, ang birthday boy si Sir Vermore Aventura. Grabe, bisan birthday, naka-duty. Sir Vermore, happy birthday sa liwat sa iyo. Mga biyan, ako na lang si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo